Regular din naman na silang hinihinga ng pera at ilan pa sa mga ito ang inutusan umanong magnakaw. Humihingi po sila ng pera sa amin, tig 10 piso. Araw-araw po, nagpapabugbog po yung yung pong boundary po namin. Humihingi po sila ng 10 piso. Samantala, isang lalaki naman na napagdiskitahan ng grupo kung saan 4 na miyembro nito ang nagtulong-tulong. Nasaktan ng biktima na humantong pa sa pagkakapalo ng tubo sa kanyang mata ng isa sa kanila. Dahil sa natamong pinsala, nakatakdang operahan sa mata ang biktima at kasalukuyan pang nagtatago ang mga kabataang responsable sa pananakit sa kanya. Kaugnay nito, ilang mga magulang ang hindi napigilang ibulalas ang galit kay Bernardino, habang ang isa naman sa mga magulang na 2 anak ang miyembro ng fraternity ang hindi maitago ang sama ng loob at pag-aalala sa isang anak na kasama sa mga nambugbog sa nasabing biktima. Ang anak ko hindi nakakatikim sa akin ng pananakit. Ay samantalang sila, bakit pinakain nila ang mga anak ko para saktan nila? Bakit mo ginawa yun? Ay dapat ito patayin. Marami na ito sinaktan tao, marami pa itong sasaktan eh. Ibalatin nyo sa akin ito. Dalawa sila. Tapos yung isa ko pang anak, kasama ng mga kasamahan nila na tumakas. Yun yung nakadisgrasya sa mata nila. Tapos itong isa. Kaya ako ay parang sobrang sa kanila dahil nga ganyan. Samantala, dahilan sa karamihan ay mga minor de edad, ayon kay Social Welfare Officer Carlito Mendoza, bibigyan nila ng orientasyon ng mga bata gayon din ang kanilang mga magulang upang hindi na maulit ang pagsali nila sa fraternity. Tutulungan natin yung mga bata na magkaroon ng session kagaya ni sabi ni Pangulo. Yung mga magulang din tutulungan na magkaroon ng isang seminar o isang pag-uusap o counseling para mag-guide sila. Kasi itong mga batang to sayang, kagaya nga nung isang naging biktima, yung 9 years old. Traumatized na yun eh. At saka yung isang batang na-disgrasya yung mata, sira na yung future niya. Kaya napakaganda ng ginawa ng 2 barangays, pagtutulungan nila, maagang na sa bantayan o nagtutupigil. Posible namang kaharapin ng mga sospek ang ilang taong parusa ng pagkakakulong dahil sa paglabag sa anti-hazing law. Ito ay ayon na rin kay Puerto Galera Municipal Police Station Police Chief Inspector D. Artinian Catalbas Jr. Matagal pong kaso niyan dahil ang anti-hazing law ay talagang crime yan. Heinous crime pa nga yan eh. Yan ay dating punishable ng yan. Capital punishment yan dati nung yan. So, bubuno sila ng ilang taon sa kulungan kung sila yung patunayang kasama. Sa huli, ayon kina Kapitan Ilagan at Atienza, hindi sila titigil sa pagsupil sa mga taong ginagamit ang kahinaan ng mga bata upang isali sa fraternity at tutugisin nila ang iba pang mga sangkot sa grupo na kasalukuyang nagtatago. Masyadong api ang mga kabataan. Ito mga may edad na ito sa illegal matindi, kung tiyahalpasan ng pulis, huhulihin ko ulit at ikukulong ko rito. Kaya dapat ito bigyan kagad ng aksyon. Hindi tama na pabayaan na lamang ito. Ang aming 2 barangay ay malinaw ang kampanya laban sa ganitong klase ng mga krimen. At nakakaawa at nakikita natin na ang mga bata siyang apektado at siyang unang-unang tinatamaan ng ganitong klase ng organisasyon. Ako at ang poblasyon ay ganun pa rin. Patuloy kami magtatrabaho at gagampanan ang aming mga sinumpang tungkulin. Samantala, belated happy birthday to Miss Menchi Gabia. Special thanks to Bucage Salon for Men and Women located at Ramirez Street, San Vicente Central with telephone number 288-4279 owned by Captain Andy Basilan and Mrs. Lucy Basilan. And special thanks to Mr. Zonald Season for my hair and makeup as well as to Jerome Rabida, Chris Moreno, Ami Taniala, Mary Ann Abbas at KL Garejo. You can also visit Bucage Salon for Men and Women branch at 2nd floor, Calapan City Public Market. At ayan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng Newsline staff and crew para sa araw na ito.
Para po sa inyong comments or suggestions, mga balita at impormasyon na nais nyong iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet hotline sa numero bilang 043-288-4240. Maaari ring mag-log on sa www.tamarovision.net, ang official website ng Tamaro Vision Network Incorporated. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Maximo C. Closa Jr. na nag-iwan sa inyo ng isang mapayapa at magandang gabi.